Ini nga mag-asawa. Oh, ito na naman mga kapatid at mga kapamilya, mga kapuso at mga kung ano pang mga pati mga kaabante. Ito ngayon ang lumalawak na balita. Tungkol ito sa, alam nyo, yung nangyari ngayong linggo, yung pagkakaaresto ng 5 mga kawani dyan sa Peanut Gallery Media Network o yung PGMN sa pamamagitan ng founder Franco Mabanta na isa rin sa mga naaresto sa entrapment operation ng NBI. Abay, lumalawak ang investigasyon ngayon ng National Bureau of Investigation. Maalala ninyo na nitong linggo ay ang pinag-usapan sa media ang 350 million na extortion kay former House Speaker Ferdinand Martin Romualdez na hinihingi umano ng kampo ni Franco Mabanta ng PGMN, Peanut Gallery Media Network. Kaya nagkasa ng entrapment operation ang National Bureau of Investigation at nahuli, tiklo yung mga target na kung saan mayroon pang 3 malitang pera na yun na sana ang sinasabing unang release sa kanila. Ayun pala ay budol money pala yun galing sa NBI na ang iba ay mark money para sila ay mahuli. Ayun. So ngayon, ang NBI ngayon ay naglabas na rin ng tinatawag na ad testificandum na subpina. Sino ba ang nandyan sa subpoena ad testificandum na kanilang iniimbita sa tanggapan ng Bureau o ng National Bureau of Investigation? Ito po yung anchorman nila, isa sa kanilang mga anchorman na si Camille Jensen Hero o sa kanyang palayaw CJ Hero na ayon sa NBI ay may kinalaman dito sa kaso ni Mabanta against kay Romualdez sa extortion. Kaya mahalagang papel ang gagampanan nitong si CJ Hero kung siya ay darating sa tanggapan ng National Bureau of Investigation. Naglabas ng subpoena ad testificandum ang NBI nitong kamakalawa lang, Mayo 6. At dito sa hawak natin na subpoena na nakuha natin sa online ay sa Mayo 11. Dapat nandoon si CJ Hero sa NBI alas 10 ng umaga, Mayo 11. Lunes yun. Ngunit ayon sa NBI, ayon kay Attorney Melvin Matibag, ang direktor ng National Bureau of Investigation sa National Headquarters, abay, nagtatago na raw itong si CJ Hero. Siyempre matatakot yun. Itong si CJ Hero, babae yan. Siyempre matatakot din yun at nabubulaga at nabigla sa kanyang kinasangkutan na kaso ngayon. Hindi sukat akalain. Kaya ang maganda dyan para kay CJ Hero ay dumating sana siya doon sa NBI sa Mayo 11 upang magpahayag ng kanyang side naman. Kasi nakakaladkad ang kanyang pangalan dito sa 350 million pesos na extortion try kay former House Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Ang pinakabagong balita ngayon ay ang unang 5 na aresto, yung grupo ni Franco Mabanta at ang mga kasama niyang 4, bali 5 silang lahat, ay nailipat na sa Muntinlupa doon sa NBI detention facility. Nandun na sila ngayon. Nakasuot na ng mga yellow na mga damit na pang-detini. Habang ibang mga naratibo naman ay pinapalabas ito, biglang may twist na naman. Pinaiikot na naman ang istorya. Gagamitin na naman ang pagkamedya
Gagamitin na naman ang pagkamedya. Sasabihin na naman ito na suppression of the freedom of the press. Ginoo ko. Suppression na ni mata. Anong ka-suppression ito yung kaso? Extortion. Gin-entrapment ka mo. Na-entrap kayo. Tapos gagamitin suppression of the press. Pero nga kung kaibigan dyan na media, nag-post siya na kahit isa daw, kahit minsan, hindi nakita sa mga press conference ang mga kasapi ng sa kahit saang press conference ng media, hindi nakita na kahit minsan, kahit isa ang mga kasali dyan sa PGN. Ibig sabihin yan, hindi sila nagpa-practice ng tunay na trabaho ng mainstream media. Media ang ginagamit nila, social media nga. Pero ibang paraan ng kanilang paggamit at iba ang kanilang kadahilanan, iba ang kanilang pangangailangan, iba ang kanilang estilo. Iba ang tinutumbok nila sa paggamit ng media. Kaya ngayon ginagamit na nila ang media ngayon na panangga at suppression of the press daw. Sabi nga sa isang professor sa UP, wala sa journalism at hindi journalism practice ang ginagawa ng PGMN. Labas yun sa journalism. Wala yun sa journalism. Kung gano'n na rin lang, ako na rin, mag-i-extort na rin ako ng mas malaki pa dyan. 350 million, baka gawin kong doble pa. Ayaw ha? Wag ha? Pero kung ano man ang kahinatnan ng lahat ng ito, yan ay babatay sa mga ebidensyang hawak ng National Bureau of Investigation at batay na rin sa reklamo ng agrabyado na kampo ni former House Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Diyan maglalaban-laban ang mga magagaling na mga abogado. Abogado ng PGMN, abogado ni Romualdez, abogado ng NBI at ang NBI mismo. At hanggang doon sa korte aabot yan. Kaya doon sila magbubombardiyo ng kailang mga ebidensya at mga rason kung ano ang dapat, sino may sala, sino ang wala, depende niyan sa korte. At the end of the day, ang korte ang maghahatol kung sino ang may sala sa mga pangyayaring ito na extortion ayon sa pagkakahuli ng mga akusado na ngayon sa pamagitan ng operasyon ng National Bureau of Investigation.